Usapang sapatos na naman tayo. Kung ikaw ay nabuhay noong dekada 70, 80 at 90, tiyak na pamilyar ka sa pakiramdam na ang sapatos mo ay hindi lang proteksyon sa paa, kundi ito mismo nagpapakita ng iyong antas ng karangyaan sa eskwelahan o sa basketball court sa inyong barangay. Noon, kapag bago ang sapatos mo, automatic na ikaw ang bida sa klase at pakiramdam mo ay lilipad ka na sa sobrang yabang habang naglalakad sa baku-bakong daan. Pero aminin natin, masakit din sa damdamin kapag ang paborito mong sapatos na nagbigay sa iyo ng kumpiyansa na manligaw kay crush ay bigla na lang naglaho na parang bula sa merkado. Nakakatawa na lang isipin na ang mga sapatos na ipinagmamalaki natin noon at labis nating inalagaan sa pamamagitan ng pagpupunas ng basahan. Ngayon ay literal na naging bahagi na lang ng ating mga kwentong barbero at alaala. Kaya naman, bago pa tuluyang lamunin ng limot ang mga sapatos na ito na naging saksi sa ating mga semplang sa bisikleta, habulan sa taguan at sipa sa lata, halina't samahan mo kung balikan ng 10 naglalakihang brand ng sapatos sa Pilipinas na sobrang sikat noon pero ngayon ay laos na at hindi mo na talaga makikita sa mga estante ng mga sikat na mall. Ang sapatos na KP ay tinuturing na tunay na hari ng court bago pa man tuluyang nasakop ng mga dayuhang higanteng tulad ng Nike at Adidas ang bawat sulok ng larangan ng basketball sa Pilipinas. Noong dekada 80 at 90, ito ang opisyal at pinakasikat na sapatos na isinusot ng mga pinakadambuhalang alamat ng Philippine Basketball Association o PBA tulad ni Robert Jaworski at Alvin Patrimonio na naging idolo ng bawat batang Pinoy. Ang bawat pagpeke at pagdrive ng mga manlalaro sa barangay liga ay may kaakibat na tunog ng umiit-it na swelas ng KP na sadyang ginawa para sa mga sementado at malikabok na open court sa bansa dahil sa taglay nitong tibay at abot kayang presyo para sa masa. Ang disenyo nito ay simple ngunit napakaangas para sa panahong iyon. Kaya naman ang bawat kabataang nagnanais na maging susunod na living legend ng basketball ay hindi natutulog sa gabi kapag hindi naibili ng kanilang mga magulang ng ganitong sapatos. Subalit sa pagpasok ng makabagong teknolohiya at ang agresibong pagbaha ng mga sikat na dayuhang brand na may mas malalaking budget sa marketing, unti-unting nabaon sa limot ang KP hanggang sa tuluyan na itong mawala sa mga lokal na tindahan. Kung pag-uusapan naman ng mga batang mag-aaral noong dekada 80 at maagang bahagi ng dekada 90, walang ibang sapatos ang mas nagpabilis ng tibok ng puso ng mga chikiting kundi ang sikat na Mighty Kid. Ang sapatos na ito na ginawa ng sikat na kumpanyang Rubber World Philippines Incorporated ay naging pambansang uniforme sa paa ng mga bata tuwing sasapit ang pasukan dahil sa revolusyonaryong disenyo nito na gumagamit ng Velcro straps sa halip na sintas. Isang napakalaking kaginhawahan para sa mga magulang na hindi na kailangang magturo ng tamang pagbubuhol ng sintas tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Mas pinalakas pa ang hatak nito sa masa dahil sa kanilang sikat na TV commercial na nagtatampok sa isang lumilipad na superhero mascot na nagngangalang Mighty Kid na nagbigay ng ilusyon sa mga paslit na kapag isinuot mo ito ay mas bibilis kang tumakbo at mas mataas ang pagtalon sa larong patintero o tumbang preso. Kaya lang, matapos ang masalimuot na problemang pinansyal at welga ng mga manggagawa na nagbunga ng tuluyang pagsasara ng Rubber World noong taong 1994, ang Mighty Kid ay tuloy na ring naglaho sa merkado. Ang mga natitirang piraso nito ngayon ay makikita na lamang sa mga koleksyon ng mga vintage collectors, habang ang mga batang nagsusuot nito ay may mga sarili na ring anak na binibilhan ng mga modernong imported na sapatos. Isa pang higante na nagmula sa ilalim ng pamamahala ng Rubber World Philippines ay ang tatak na Grosby na orihinal na nagmula sa bansang Australia noong taong 1926 bago naging lokal na phenomenon sa Pilipinas. Noong panahong sikat na sikat ang PBA noong dekada 80, ang Grosby ang tinuturing na katapat ng mga mamahaling sapatos mula sa Amerika dahil sa kanilang matitinding endorsement deals sa mga sikat na manlalarong tulad ni Mon Fernandez, Atoy Koo at ang pamosong import na si Billy Ray Bates na nagkaroon pa ng sariling modelong tinawag ng Black Superman. Ang sapatos na ito ay may makapal na swelas at matigas na leather upper na talagang kayang sumabay sa bakbakan sa ilalim ng basket. Kaya naman ito ang naging paboritong sapatos ng mga basketballistang naghahanap ng tibay nang hindi nauubos ang laman ng pitaka. Subalit sa pagpasok ng dekada 90, dahil na rin sa matinding kompetisyon sa mga pandaigdigang korporasyon ng sapatos, kasama ng pagbagsak ng kanilang parent company, ang Grosby unti-unting nawala ng ningning sa bansa. Bagamat mayroon pa ring tatak na Grosby sa ibang bansa ngayon, ang bersyon nito na minahalat tinangkilik ng milyon-milyong Pilipino noon ay tuloy nang naging bahagi ng kasaysayan at hindi mo na kailanman matatagpuan sa kahit saang lokal na mall ngayon. Kung ibabalik natin ang mas matagal ang gulong na kasaysayan, partikular na noong bago at pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig, walang ibang tatak ng sapatos ang mas mayaman sa kasaysayan at kultura kundi ang tibay. Itinatag ng kilalang negosyanteng si Teodoro Toribio noong taong 1910
Nagsimula ang kumpanyang ito sa paggawa ng mga tsinelas na may napakataas na kalidad bago sila lumipat sa pagmamanupaktura ng mga sapatos na gawa sa katad o leather. Ang pangalan pa lang ng tatak ay sapat na upang ipaliwanag kung bakit ito dinagsa ng mga Pilipino. Ang kanilang mga produkto ay kilala sa pagiging literal na matibay at kayang tumagal ng ilang dekada, kahit na gamitin mo ito araw-araw sa paglalakad sa putikan o sementadong kalsada. Ito ang naging simbolo ng pagsisikap at tagumpay ng lokal na industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina at Maynila. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pagbabago ng pamamahala at ang pagdagsa ng mga mas murang mga sapatos na gawa sa synthetic materials, ang tibay ay unti-unting nawala ng mga mamimili hanggang sa tuluyan na itong magsara. Sino ba naman ang makakalimot sa tanyag na linya na naging bahagi na ng kulturang Pilipino tuwing sasapit ang pasukan ng mga estudyante? Ang sapatos na Greg shoes. Kilalang kilala noong dekada 50, 60 hanggang 70. Ang Greg shoes ay ang paboritong tatak ng mga magulang para sa kanilang mga anak na nag-aaral dahil sa kanilang tanyag na slogan na nagmamalaki ng pambihirang tibay at dekalidad na pagkakayari. Ang sapatos na ito ay gawa sa purong katad na may makapal na swelas na kahit i-kickball mo o igasgas sa magaspang na sahig ng silid-aralan ay hindi basta-basta nasisira o nabubutas ang dulo. Ang kanilang mga tindahan noon sa Recto, Quiapo at Cubao ay palaging dinatagsa ng mga siksikang pamilyang tuwing buwan ng Mayo at Hunyo kung saan ang mga bata ay excited na sinusubok ang mababangong bagong sapatos habang ang mga magulang naman ay masayang nagbabayad dahil alam nila na tatagal ito hanggang sa susunod na taon. Subalit sa paglipas ng mga taon at sa pagbabago ng panlasa ng mga kabataan na mas ninais ang mga sapatos na may modernong disenyo at mas malambot na swelas, ang Greg shoes ay tuluyang naglahos sa sirkulasyon ng kalakalan. Ngayon, ang kanilang mga lumang factory at tindahan ay sarado na ng permanente at ang pangalang Greg ay maririnig na lamang sa tuwing magbabalik tanaw ang mga matatanda sa kanilang kabataan. Ang sapatos na Elpo ay isa sa mga pinaka-iconic at makasaysayang brand ng rubber shoes na sumikat na husto sa Pilipinas noong dekada 50 at 60. Ang pangalang Elpo ay hango sa pinaikling pangalan ng kumpanyang El Porvenir Rubber Products Incorporated na itinatag ng tinaguriang ama ng industriya ng rubber shoes sa Pilipinas na si Don Tomas Geronimo. Noong panahong iyon, ang Elpo naging sagot ng Pilipinas sa sumisikat na Converse Chuck Taylor ng Amerika kung saan nagdisenyo sila ng mga high-top at low-top canvas rubber shoes na naging paboritong isuot ng mga teenagers sa kanilang mga kaswal na lakad at paglalaro ng basketball. Gayunpaman, sa pagpasok ng mga huling bahagi ng dekada 70, kung kailan mas naging mabilis ang modernisasyon at mas dumami na ang mga imported na kompetisyon, ang Elpo ay unti-unting dumaan sa pagkalugi hanggang sa tuloy ng itigil ang produksyon nito. Wala ka na makikitang Elpo sa mga pamilihan ngayon at ang kwento nito ay nananatiling isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng industrialisasyon ng Pilipinas. Ang sapatos na Bantex ay isa sa mga hindi malilimutang tatak ng sapatos na naging malaking bahagi ng kabataan ng maraming Pilipino, partikular na noong dekada 80 at maagang bahagi ng dekada 90. Kilala ang Bantex sa paggawa ng mga magagaan at abot-kayang rubber shoes na kadalasang ginagamit ng mga mag-aaral para sa kanilang mga asignatura sa physical education o kaya naman ay sa mga aktibidad sa labas ng bahay. Sa kasamaang palad, ang Bantex ay hindi nakaligtas sa bagsik ng globalisasyon nang magsimulang pumasok ang napakaraming murang sapatos mula sa ibang bansa sa Asia. Unti-unting lumit ang merkado nito hanggang sa tuloy na itong hindi maramdaman sa mga tindahan. Para sa mga matatandang may pambihirang panlasa sa karangyaan at formal na pananamit noong kalagitnaan ng huling siglo, ang Glenmore Shoes ay isang pangalan na nagdadala ng labis na prestihiyo. Ang lokal na brand na ito ay sumikat ng husto sa paggawa ng mga pasadyang formal na sapatos o custom leather shoes na gawa sa mga pinakamahusay na klase ng katad na nagmula pa sa sikat na shoe capital ng bansa, ang Marikina. Ang Glenmore Shoes ay nakilala dahil sa kanilang pambihirang serbisyo kung saan titingnan at susukati ng mano-mano ang paa ng customer upang matiyak na ang sapatos na gagawin ay eksaktong lapat at hindi magdudulot ng anumang paltos o sakit habang ginagamit. Ang kanilang mga kliyente noon ay binubuo ng mga mayayamang negosyante, mga politiko at mga sikat na personalidad sa pelikula at mga profesional na handang magbayad ng mas mataas na halaga para lamang sa natatanging kalidad at kaginhawahan. Ang pagsusuot ng Glenmore ay katumbas ng pagkakaroon ng isang mataas na katayuan sa lipunan at ang bawat hakbang ng taong suot ito ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan sa loob ng boardroom o sa mga mararangyang ballroom parties. Subalit sa pag-usbong ng mass production o maramihang paggawa ng mga sapatos sa mga modernong pabrika na mas mabilis at mas mura, ang sining ng mano-manong paggawa ng sapatos ng Glenmore ay unti-unting nawala ng espasyo. Ang brand na ito ay tuloy nang nagsara at naging bahagi na lamang ng kwentong nakaraan ng lumang lungsod ng Marikina at Maynila. Kung ikaw ay isang batang 90s, imposibleng hindi mo narinig o nasubukang magsuot ng sapatos na Advan dahil ito ang itinuturing na pinakamalapit na kaibigan ng bawat mag-aral na naghahanap ng pormang pangkaswal na abot kaya.
Kilala ang Advan sa kanilang mga slip-on na sapatos at mga canvas sneakers na may iba't ibang simpleng kulay, na paboritong ipares sa mga nakatuck-in na t-shirt at maluluwang na maong na pantalon na usong-uso noong panahong iyon. Ang sapatos na ito ang naging takbuhan ng mga estudyante tuwing wash day o araw na walang uniforme sa universidad o mataas na paaralan, dahil nagbibigay ito ng itsura na simple ngunit may dating nang hindi nangangailangan ng malaking gastos. Subalit sa paglipas ng panahon at pagpasok ng bagong milenyo, ang panlasa ng mga kabataan ay mabilis na nagbago patungo sa mga sikat na skateboard shoes at mga modernong sapatos na may komplikadong disenyo, na naging dahilan upang ang Advan ay dahan-dahang maalis sa mga estante ng mga sikat na department store. Sa ngayon, ang Advan ay tuloy na ring naging laos at hindi mo na makikita sa mga tindahan, ngunit ang kontribusyon nito sa pormahang pangkabataan noon ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng fashion sa Pilipinas. Napakasarap talagang maglakbay sa daan ng nakaraan, lalo na kung ang mga kasama mo sa paglalakad ay ang mga sapatos na nagbigay sa atin ng napakaraming kwento, daldalan at kung minsan ay paltos sa paa. Ngunit ang mga alaala ng ating masayang kabataan na kasama ang mga sapatos na ito ay hindi kailanman malalaos o mabubura. Sila ang mga totoong alamat ng kalsada na nagpatuloy ng halaga ng sapatos ay wala sa tatak na nakasulat sa labas, kundi sa layo ng narating at sa dami ng sayang naranasan ng taong nagsuot nito. Kung sa tingin mo ay minakalimutan akong sikat na brand ng sapatos noon na wala na ngayon, o kaya naman ay mayroon kang nakakatuwang personal na karanasan sa pagsuot ng alinman sa mga sapatos na nabanggit sa itaas, mangyaring isulat at i-comment mo ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba upang sabay-sabay nating buhayin ang diwa ng ating kabataan.